Kotse, bus, motorsiklo, jeep, ilan lamang ito sa mga uri ng transportasyon sa ating bansa. Ngunit kung minsan ang landas tungo sa pupuntahan ay nagiging sanhi ng kapahamakan dahil sa mga aksidente. Kaugnay nito, patuloy ang pagpapatupad ng pamahalaan ng mga hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng mamamayan sa pagbibiyahe sa lansangan. Alamin ang mga batas at polisiya para sa kaligtasan ng mga commuters at turista sa huling bahagi ng seryeng Kaligtasan sa Lansangan, Daan sa Kaunlaran. Narito si Benj Bondok para sa kanyang special report. Sa kalsada ay kailangang protektahan, paano pa kaya ang mga gumagamit mismo ng ating mga daan? Sa murang halaga, siguradong cool ang road adventure saan man magpunta. Kaya naman hindi na nakapagtatakang ang mga motorsiklo na ang hari sa pag-arangkada sa kalsada. Higit sa kalahati ng lahat ng rehistradong sasakyan sa buong bansa ay mga motorsiklo base sa datos ng Land Transportation Office. Ngunit ang itinuturing na bagong hari ng kalsada, hari na rin ng disgrasya. Sa taong 2012, nangunguna sa dami ng mga namamatay at nasusugatan ang mga aksidenteng kinasasangkutan ng mga motorsiklo. Kaugnay nito, naisabatas ang Republic Act 10054 o ang Mandatory Helmet Act. Ipinag-uutos nito ang pagsasamit ng lahat ng sumasakay at nakikiangkas sa mga motorsiklong naglalakbay sa daan. At ang mga lalabag dito, pagmumultahin ng hindi bababa sa 1 hanggang 10,000 piso. Hinuhuli natin yung mga walang helmet. And isa sa mga campaign natin is pag may mga bumibisita sa ating command center sa Metro Base, ang una na pinapakita yung mga injuries caused by motorcycle riders without helmets. Prioridad rin ang pamahalaan ng kaligtasan ng mga sumasakay sa mga pampublikong sasakyan. Bunsod nito, tapos na ang maliligayang araw ng mga kolorum at out-of-line na sasakyan kasunod ng kampanya laban sa mga ito. Ang LTO maglalabas ng mga bagong plaka na may security features na tutukoy sa mga kolorum na mapanganib para sa mga commuters at lalo na para sa mga lehitimong miyembro ng sektor ng transportasyon. Buckle up for safety. Ito naman ang mandato ng Republic Act 8750 o Seatbelt Law. Itinatadhana ng batas na hindi maaaring maiparehistro ang mga sasakyang walang maayos na seatbelt. Ipinagbabawal rin ito ang pagsakay ng mga batang 6 na taong sa harap ng sasakyan kahit pa naka-seatbelt ang mga ito. Gayunpaman, nakalulungkot na tila ipinagkikibit balikat lang ng maraming motorista ang patakarang ito. Sa taong 2020, layunin ng pamahalaan na mabawasan ng 50% ang bilang ng mga nasasawi sa aksidente sa daan. Kasabay nito, pinakakailangan pa rin ng pakikiisa at pagsunod ng mga mamamayan upang ang adhikain para sa kaligtasan sa mga lansangan na isa sa mga aspeto ng pambansang kaunlaran magkaroon ng katuparan. Yung roads mismo kasi natin ang mga network natin for economic development. Now, if the roads themselves are the cause ng ating mga injuries or it may lead to death, walang kwentang economic growth natin. It will just go to naught kung yung mag-benefit ng economic growth would be injured or mamatay. Para sa Telebisyon ng Bayan, Benj Bondok.